Kaya magandang umaga sa inyong lahat. Magsisimula na po tayo sa hindi ko po mababasa ang mga messages kaagad o mapa-shoutout. Just keep on sending your interactive messages, yung mga pa-shoutout po ninyo, sapagkat babasahin po yan ni Ka Eric at bibigyan ng ating solidarity and fellowship messages and Thanksgiving prayer. Okay? At by the way, tuloy tayo sa September 21, 8 o'clock in the morning to 12 noon, dyan along EDSA Ortigas, Daluyong ng Galit ng Mamamayan. Yan po ang title ng ating pagtitipon sa September 21 on the commemoration day of the Declaration of Martial Law. 53 years ago, galing po yan sa kasaysayan natin na kailangan po nating magkaroon ng ating paggunita dito sa kalagayan ng martial law, mga kababayan. Ayan. In the meantime, mga kababayan, ay pag-usapan po muna natin itong napipintong pag-turn over ngayon ng liderato sa House of Representatives sa kay Congressman Bogie D. Ang kanyang D ay DY. May D din po kasi na DEE. Ito po si Congressman Bogie D ay galing po ito sa probinsya ng Isabela. Ang tatay nito ay si Faustino D. Sr. Nakakaugnayan po namin dati yan, ang mga D, yung tatay niya, nung panahon po ng unang bahagi ng pagbubuo ng New People's Army sa Isabela. Ayan, naging gobernador dyan ang kanyang tatay. So kilala din po namin ito si Bogie D. Maayos-ayos ito kung ikukumpara kay Martin Romualdez, but of course, alam naman natin na ito po ay maniobra. Lahat nila Marcos at Romualdez, no? Pero ano nga po ba ang nangyari? What really happened? What really transpired? Kung bakit po naghahakot na ngayon ng mga gamit ni Martin Tambaluslos sa House of Representatives? Kaninang mga 2:00 ng madaling araw, inilalabas na ang mga malalaking kabinet at iba pang mga kasangkapan at office furnishings, no? Sapagkat ang nakuha nating impormasyon, mag-leave of absence si Martin Romualdez, Hindi ko alam kung allowed po yan sa rules ng House of Representatives na mag-leave of absence lang siya. Parang temporary substitute lang si Bogie D. Pero ang alam ko, pwede siyang mag-leave of absence bilang congressman ng Leyte. Pero yung parang leave of absence sa speaker, hindi dapat pwede yon sa tingin ko. Kailangan ibakante niya ito. Hindi pwedeng kapit-tuko siya habang siya ay tumatakas, ang buntot niya ay nakakawing pa rin po sa kanyang posisyon upang sakaling kumalma ang sitwasyon ay makakabalik siya. So kung mag-leave of absence lang si Martin Tambaluslos, gimmick lang ang lahat ng ito. Pero ang alam natin po sa impormasyon, nasa survival mode at panic mode na po si Marcos Jr. at sila Romualdez. In fact, naka-red alert po simula nung Sabado ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. No? Full alert ang PNP, naka-red alert naman po ang AFP, no? Hindi natin alam kung naka-red alert sila dahil natatakot silang dumagsa at bumulwak sa lansangan ang nagngangalit na mga mamamayang Pilipino sa kalubhaan at sa kasakiman ng pandarambong at pagnanakaw nila Marcos at Romualdez at nila Saldico at mga kabalahibo nila. Una, tatakot sila baka mapabagsak na si Marcos, no? Sapagkat ang pagpapaliban o ang pagpapaalis kay Romualdez bilang Speaker of the House ay matagal na dapat ginawa ni Marcos kung siya ay may paninindigang tama na sa matinong kaisipan at may balls na yan ay gawin niya. Wala Lahat ng binanggit ni Ka Eric baliktad. Walang paninindigan, walang matinong kaisipan, at walang balls. Hindi kayang mamuno. Kaya advice na rin siguro ng asawa niya at ng nila Lucas Bersamin, ang kanyang executive secretary, better to sacrifice Martin Romualdez than to have your government being overthrown or being pulled down by the people. Yun po ang mga advice na
sa habang may panahon ka pang makapagmaniobra, ay itulak mo na umalis ang iyong pinsan. Ang tawag po dyan sa ganyang mga panic mode adjustment or crisis adjustment and management, damage control. Sapagkat si Saldico, si Martin Romualdez po ay mga magnet po ito. Ang House of Representatives mismo, mga magnet ito, ang mga personalidad na nandyan, humahatak sila ng galit at nagpapasilakbo sila ng damdamin ng tao, ng mamamayan, sapagkat sila po ang visual figures, pinakamakikita ng taong bayan na ihimplo kung gaano ka magnanakaw, kakawatan, kamandarambong, kamandurubo at kabulok ang gobyerno ni Marcos, sapagkat pinapababayaan niya, tinotolerate niya ang mga sindikato at kriminal na pandarambong ng kanyang pinsan at ng kanilang mga gang, sapagkat nakikinabang siya. Sabi ni Governor Chavit Singson, when I talked to him in a private meeting kasama ang ilang sectoral leaders, sabi niya ang mastermind talaga sa flood control, sa mga congressional insertions at sa mga unprogrammed items kung saan doon inuhugot ang mga pandarambong, pandaraya at mga paggamit sa budget bilang sindikato nila. Walang ibang mastermind kung hindi si Marcos at Romualdez. At salamat Dominador Cruz at sa lahat ng mga bumabati kay Ka Eric. I am catching up with time, kaya pasensya kung hindi ako maka-interact muna ng ganun kadami sa ating audience, but keep on sending. Walang tampuhan, walang iwanan, keep on sending your messages. Okay? So, ang nangyari kay Romualdez, it was not his own decision na as if kagustuhan niyang umalis. Kapit toko nga ito eh. Garapal, gahaman, at makapal ang mukha. Kasi, 3 days or 4 days ago, nagpopustura pa siya na I will cooperate with the investigation of the so-called Independent Commission on Infrastructure Project Review. Nagbinuo ni Marcos Jr. Hindi namin hahayaan na ang House of Representatives, ang tawag niya pa, House of the People, bugok. House of Tambanuslos siguro. Sabi niya, ay magiging kasabwat sa mga magnanakaw sa gobyerno. Tarantado, ikaw nga ang pinaka-arkitekto kasama ni Marcos, no? So nagmamayabang pa itong si Romualdez 4 days ago. Wala po sa kanyang katinuang kaisipan para siya ay aalis sa kanyang kapitoko na naging palabigasan niya at naging parang private property niya ang House of Representatives. Ang Kongreso na dapat sa mamamayan ay naging parang gang ng mga sindikato at mga mandarambong sa pamumuno ni Romualdez. At syempre, kinonsinti at pinayagan niya ni Marcos. So, nang makita ni Marcos na lumalawak ang galit ng mamamayan, hindi na napipigilan at dumadami ang iba't ibang sektor ng lipunan, bagamat iba-iba ang antas ng pagtutol at pagtuligsa sa malaganap at malubhang kalagayan ng korupsyon, hindi po matatawaran ang katotohanan that across all broad section of political affiliations, political bias, and other groups na kung saan man naka-align ang iba't ibang sektor at organisasyon, nagsama-sama na pong kumilos. Kumilos na po at nagkaroon na ng pagplano ang Simbahan Katolika, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Bagamat sinasakyan yan ng dilaw at mga komunista din na nakinabang kay Marcos at kay Romualdez, pero hindi maitatanggi that there are a lot of bigger section ng mamamayan na nakikinig din po dyan sa Simbahan Romano Katolika. Ang mga komunista na dating mga kasabwat at operatiba ni Marcos at ni Romualdez, biglang pumihit ang kanilang kambyo, ay inaatake na nila bigla si Romualdez at si Marcos sapagkat nabubulgar na at hindi na mapipigilan sa taong bayan ang ganitong pagsambulat ng iskandalo ng pagnanakaw at pandarambong. Meaning to say, mga kababayan, itong mga dating ginagamit ni Marcos at Romualdez para sa kanilang political attacks and demolition job laban sa pamilya Duterte, sa Duterte Political Group, ay biglang kambyo
sapagkat nakikita nila na hindi na mapipigilan ang pagsambulat ng galit ng mga mamamayan. Ito pa, ang mga grupong Marcos alis dyan, ang grupo po na nananawagan na pagpapatalsikin na at palayasin si Marcos sa kapangyarihan, gaining traction na rin po. At marami na rin ang kumikilos doon sa harap ng House of Representatives. Meaning, there is a gathering of social upheaval. There is a so-called formation of social storm. Nagmumuo o nabubuo po ang daluyong ng galit ng mamamayan. Kaya nga kinansila na ni Marcos Jr. ang kanyang attendance doon sa United Nations General Assembly meeting sa New York sa Estados Unidos sapagkat nababahala siya na baka pagbalik niya ay si Sara Duterte na ang inilagay bilang successor president by virtue of the constitutional succession. At ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ay nag-withdraw na ng pagsuporta at pagkilala sa kanya bilang Commander-in-Chief. Kaya hindi po matutuloy. Ayon sa ulat ng Malacanang, ay hindi matutuloy daw si Marcos Jr. na mag-attend sa September 19 and 2021, 3 araw yon, doon sa Estados Unidos, sa UN o United Nations General Assembly. So ang pagkakalaglag kay Romualdez was an architectural design of survival ni Marcos. No? Ito po ay malamang sa posibilidad na mataas ay iniutos na ng kanyang asawa at mismo ng kanyang mga core, ng kanyang advisors, including itong si Lucas Bersamin, ang kanyang executive secretary. Damage control po ito, ano, mga kababayan. Marcos is not serious about addressing the real root and causes sa panunumbalik ng korupsyon at pandarambong sa gobyerno at paglawak ng sindikato ng mga magnanakaw, kagaya ng ginagawa nila Romualdez at nila Saldico, sapagkat maliban na siya ay pasimuno at konsentidor, nakinabang din po sila dito. Kung pakikinggan nyo lamang ang sinasabi ni Governor Chavit Singson, na kilalang-kilala niya ang mga pagkatao at ang likaw ng bituka nila Marcos. Sabi niya, walang ibang mastermind diyan ka, Eric, si Marcos at si Romualdez. For the last 3 years, pinapalusot ni Marcos at pinipirmahan para maging batas ang tinatawag na General Appropriations Act. Matapos po na palusutan at sindikatuhin nila Saldico, nila Martin Romualdez, nila Dong Gonzales, na tumakas na rin po at nagtago na rin sa ibang bansa, I heard sa Amerika na rin po, at ang iba pang mga kasabwat nila nagsipaglayasan na para iwasan ang pagsambulat ng daluyong ng galit ng mga mamamayan. Ang lahat ng mga sindikato at magnanakaw sa Congress na pasimuno at kumpas ni Martin Romualdez, kasama dyan sila Saldico, sa 3 taon ni Marcos po, na mayagpag yan sapagkat 3 bagay ang ginawa ni Marcos. Involved siya sa pakikipagsabwatan kay Martin Romualdez at ang mga sindikatong diskarte na ito, pinayagan niya. Pangalawa, kinonsinti niya dahil ang pangatlo, nakikinabang siya at ang kanyang pamilya dito. Klaro yan. Sandro Marcos, 2 taon, 2 termino nandiyan na sa Kongreso at nasa mataas na antas ng pamunuan ng Kongreso at alam ni Sandro Marcos ang mga nagaganap sapagkat involved din po siya sa mga ilang mga flood control. Sabi ni Governor Chavit Singson, by the billions ang project nila ng mga flood control at iba pang infra projects sa Ilocos, wala pang 1 taon ay nawawasak at nasisira na. Yan po ang binabanggit mismo ni Governor Chavit Singson, na maliit lang naman ang tinulong niya kay Marcos sa panahon na wala pang financier si Marcos. Unang bigay ni Governor Chavit Singson, sabi niya, 50 million kaagad. At ang 4 kong mga eroplano, pati na mga helicopter ginagamit at pinagamit ko sa kanya, full of my expenses. So hindi bababa sa 300 million po ang itinulong ni Governor Chavit Singson kay Marcos Jr. pero inilaglag niya at tinalikuran niya. Sabi niya, yang tao na yan sapagkat wala sa katinuan, adik. Words of the Governor Chavit Singson, walang isang salita yan. At kapag ang walang isang salitang tao ang namumuno sa bansa, lahat ng kanyang sinasabi ay walang katuturan sapagkat ngayon ay iba, bukas iba. So delikado ang bansa, dapat palayasin yan. So tama, the damage control on putting up Boji D as the new speaker
is only to serve the interests of Marcos. That they remain in power in order to diffuse and dissipate, pakalmahin ang namumuong bagyo at daluyong ng galit ng mamamayan na posible pong ikabagsak ng kanyang gobyerno, hindi lamang ng kanyang pinsan. So nakita nila na ang pinakamagnet ngayon sa galit ng tao ay ang House of Representatives o yung House of Tambaluslos, no? Kaya, as malamang sinabihan na niya si Martin Romualdez, kung hindi ka aalis, magkakaroon ng botohan. At ako na mismo ang mananawagan na paalisin ka. Rather than letting that happen, na maiskandalo pa si Martin Romualdez, ito po ang kanyang ginawa. Kaya pinareport si Romualdez kahapon. Thank you, Ray Copa. Pinareport siya at sinabihan siya na mag-graceful exit. Ngayon, tinumbok ito ni Congressman Kiko Barsaga, the maverick young congressman from Cavite. Ang sabi niya, pinalitan nila pero ang anino ni Romualdez nandyan. Sapagkat gusto pa rin nilang protektahan ang sindikato at gang ng mga magnanakaw at mandarambong upang hindi abutin ng investigasyon o kaya ay hindi totally masambulak at maibuyagyag sa taong bayan ang kanilang mga ginagawa. Pero sabi ni Kiko Barsaga, too late the hero. I agree. Too late the hero. Wala na pong pagtitiwala ang taong bayan kay Marcos Jr. There is no Martin Romualdez. There is no Saldico. There is no Benny Abante. There is no Dong Gonzales, J.G. Suarez, and the likes of these people at Saldico na kayang mangulimbat, mandarambong at magkaroon ng lakas ng loob na i-operate at gawing sindikato ang budget at palulusutin nila sa kumpas at utos ni Romualdez kung walang suporta at paninindigang tinatanggap ni Marcos ang ganyang operations until sumambulat ito lahat. Nang nagkaroon po ng pag-expose na mismo ang kalikasan, sunod-sunod na mga pag-ulan, sunod-sunod na pagbabaha, at nakita na wala talaga palang flood control projects doon sa mga pinagtatanggol at pinagmamayabang pa ni Marcos at ng kanyang DPWH Secretary for the last 2 years. Pinagmamayabang nila more than 9,000 flood control projects completed and more than 3,000 underway at mayroong 5,500 na nakalatag na. Ito lahat pinagtanggol at pinagmayabang pa ni Marcos. Ibig sabihin po, alam niya ang nangyayari. Nagkukunwari siya na hindi siya involved ngayon nang ma-expose at nalulunod sa baha at nagiging dilubyo ang resulta ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Wala pala talagang mga proyekto. Nagbabayad at pinapalusot ang bilyon-bilyon hanggang trilyones na pondo sa loob ng 3 taon ni Marcos. At pinayagan niya itong mangyari. Pinirmahan pa niya ang tinatawag na General Appropriations Act. Kakonsente at kakutsaba niya si Martin Romualdez. Kaya hindi enough na si Martin Romualdez lang po ang palalayasin. Dapat pati si Marcos palayasin. But nevertheless, there is a step of realization now na nayayanig at natatakot at nagpapanik na si Marcos. Kung kaya ito ang mga aksyon kagaya po ng pagpilit na maglaylo at mag-sidestep at magbakasyon na si Romualdez, bagamat yan ay kapos at kulang at yan ay pang-damage control, it rather embolden the people. No, na nagiging malakas ang loob ng taong bayan na they can push and move forward to the point na pati si Marcos ay palalayasin na rin po. Ayan. Very sharp ang punto ni Governor Chavit Singson. Sabi niya, pag wala na sa mata ng publiko si Romualdez at Saldico at nagtago na, ang magiging punching bag na direkta ng taong bayan sa kanilang galit at paniningil sa kalapastangan ng nangyayari sa mga korupsyon at pandarambong, si Marcos na. You are correct, Governor Chavit Singson. Ang direktang paniningil na ngayon ay dapat isunod na ang pagpapalayas kay Marcos at kay Romualdez. Hindi ko alam kung hindi na iiskandalo
ang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Samantalang kanina lumabas po ang special report ng Bilyonaryo Online News. Alam niyo po ba mga kababayan kung gaano kagahaman at walang damdamin sa mamamayang Pilipino ang pagkasakim nito nila Martin Romualdez at Saldico? Kabibili lang pala nila, no? At least mga 6 months ago lang mga kababayan, ng 4 na mga Gulfstream eroplano po ito na mga high-end na nagkakahalaga between 30 million US dollars hanggang 38 million US dollars or kulang-kulang tigda 2 billion pesos. Mantakin nyo. At ito po ay nabisto na nandyan po sa may hangar ni Lusyutan. At si Saldico, ang mga helicopter niya, 4 or 5 at mga eroplano ipinatago na. Kung saan niya ipinatago, dapat mabilis po dito ang order ni Marcos. Maniniwala lang tayo kay Marcos. Kahit papano, kahit kukunti, kung sasabihin niya, I am ordering Anti-Money Laundering Council to file the proper and necessary freeze order application at any court and including a forfeiture and seizure order against all properties, bank accounts, and other identified na mga ari-arian ni Romualdez, ni Saldico, ni Dong Gonzales. Lahat ng yan ay hindi ko papayagang hindi hahabulin ng kaso ng Anti-Money Laundering Council at ang Department of Justice ay dapat bumuo ng specific na legal panel para bumuo ng case build-up at makipagtulungan sa ombudsman. Those are the orders that we should have to hear from Marcos. Yung full weight, yung buong lakas at puwersa ng kapangyarihan at makinarya ng gobyerno at estado ay gagamitin niya kung totoong hindi siya involved sa sindikato ni Martin Romualdez at nila Saldico. Wala eh. Ang makikita mo sa kanya, mga paarte-arte, OA, overacting. Hindi ko nga alam eh. Paano napunta ang gobyerno natin dito, ano? Mga ganun po ang kanyang mga pinagsasabi. Mga kababayan, ang gusto ko pong ma-emphasize sa atin dito, no? Tumatawag ang kaibigan ko, nasa live stream pa po ako. Pasensya na, nasa live stream pa ako. Ayan. So, mga kababayan, mag-reconnect lang ako. Gusto ko lang po ma-emphasize ito, mga kababayan. Malinaw that Marcos wants to sacrifice now Martin Romualdez. Pero calculated. Hindi lubos-lubos. Kasi kung gusto niya lang ihulog si Martin Romualdez ng tutuhanan at talagang seryoso siya sa kanyang krusada na patinuin ng gobyerno, linisan ito at hindi siya involved na nakinabang sila at mayroon silang mga bagahe nila Bersamin at nila Lisa Araneta na nakinabang sila sa pagnanakaw at pandarambong sa mga projects na ito, sa mga congressional insertions na ito. Napakadali po iutos ni Marcos. Even if I am not the president, I know how and why and when the powers of the president as the office of the president can utilize kung kailangan. Number 1, iutos niya sa AMLAC at sa DOJ, Anti-Money Laundering Council and Department of Justice, bantayan, ipa-hold order sa immigration ang paglabas sa bansa ni Romualdez at ng iba pang mga kongresista na na-involve, pati kontraktor at taga-DPWH. At transparently, pakita niya ang listahan. He doesn't need to have a recommendation report sa grupo nila Magalong. He has to do it because he can do it. Pwede niyang utusan kaagad ng National Bureau of Investigation, hanapin niyo sila at ilista ang mga movement nila. Utusan niya ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Uutusan niya ang National Intelligence Coordinating Agency or NICA. Lahat ng ito pwedeng i-trace. Saan na si Dong Gonzales? Saan si Saldico? Anong mga ari-arian nila? Saan nakatago mga eroplano nila? Ilang bank accounts mayroon sila? Utusan niya ang Anti-Money Laundering Council. Marcos Jr. to prove that he is dead serious and sincere to address the monumental restoration and systematic plunder and corruption should use the full weight of the state and the government. Hindi niya ginagawa eh, mga kababayan, no? Kaya tayo naman po, huwag tayong masyadong mahatak sa mga personalidad. Let's focus
on the immediate need. The immediate need is, hindi ito gagawin ni Marcos Kasi sapagkat involved nga siya, mastermind siya. Ang ginagawa niya ay crisis management and damage control so that he will survive until 2028. But we don't need a damage control and a survival mode na nasa panic na ang presidente. We need justice, katarungan at pagbabago ang panawagan ng taong bayan. Hindi pwede po na walang katarungan at walang pagbabago. At ang katarungan at pagbabago ay hindi makakamit hanggat nandyan pa si Marcos sa kapangyarihan. Hindi ko alam kung hindi na iskandalo ang Armed Forces of the Philippines dito sa luho at paglulustay sa pondo ng bayan na galing sa dugo at pawis ng bawat mamamayan. Baliwala lang ba sa inyo na ganito kagarapal at kagahaman ang pagnanakaw na ginagawa nila Romualdez at nila Marcos, and yet tahimik pa rin kayo? Wala pa rin kayong gagawin para sabihan nyo sila na hindi na kami pumapayag na ninanakawan nyo ang mamamayan at pati kami. Dahil ang mga sundalo ay galing din po ang kanilang mga pamilya sa mga pamilyang mahihirap. Kaya nagsundalo ang karamihan dyan sa kanila. Mga magsasaka ang pamilya niyan, mga magbubukid, mga manggagawa, mga maralitang lungsod. Kaya nagsundalo ang mga yan. Mga kababayan, dapat po talaga there will be a total regime change. Hindi enough na pinalayas na si Romualdez sapagkat ito ay calculated damage control. Everything that Marcos is doing ay para lamang mag-survive. Kanyang minamanage na pakalmahin. Mantakin mo, may mga statement pa siya na very delusional. Nag-hallucinate siya. Kung hindi lang ako presidente, sasama ako sa mga nagrarally na yan. Excuse me, bugok. Ikaw nga ang niraralihan. Ikaw nga ang dapat irally sapagkat ang ginagawa mo ay puro pangungonsinti at hugas kamay ka pa ngayon. So, mga kababayan, hindi natin palalampasin na ang ganitong kalagayan natin ay walang katarungan. Hindi enough na si Romualdez ay napalayas temporaryo at ngayon ay paiskapo na. Sapagkat ang kanyang bahay sa Forbes Park na kinoconstruct, 1 bilyon mahigit ang budget, mga kababayan, ang samantalang nalulunod sa baha ang mga mamamayan. Ang kanyang mga ari-arian by the hundreds of millions to billions of pesos ay dapat ito ibalik sa taong bayan. Kung hindi totoo na si Marcos ay nakinabang at nagdi-deliver ng pera sila Saldico at Martin Romualdez mula sa pangsindikato at pandarambong na ginawa nila Martin Romualdez at Saldico, napakadali kay Marcos iutos na habulin si Saldico, habulin si Martin Romualdez, si Dong Gonzales at ang mga nagsipagtakasan pa. At gamitin niya ang buong pwersa ng gobyerno. At iyan ay pwedeng magawa lamang kung ang presidente ay totoong walang kinalaman sa paglulunsad ng sindikatong pandarambong sa kaban ng bayan. Ayan. So malinaw, mga kababayan, it is not about changing only the personality of the Speaker of the House, no? It is beyond that. Ang usapin kung bakit po nangangailangang palayasin si Marcos sa gobyernong ito at magkaroon ng bagong liderato ayon sa nakasaad sa saligang batas, no? Para walang gulo, sundin natin ang konstitusyon sa panahon po na ang presidente ay hindi na naglilingkod sa interes ng mamamayan. Pinagtataksilan niya ang bayan at ginagamit niya ang puder para abusuhin ito at magnakaw sa kaban ng bayan at pabayaan na malugmok ang lipunan. The people have the right to demand na dapat palayasin siya. And with the support of the Armed Forces of the Philippines, isang deklarasyon lang nila, we the Armed Forces of the Philippines, we are the Armed Forces of the people, and we are not the Armed Forces of the politician, including the President. And the situation right now warrants for us to withdraw our support to the Commander-in-Chief and recognize that the Vice President is now the acting President of the Republic of the Philippines by virtue of constitutional succession, so that we will not go into civil war at matapos na po ang itong mga rally at kaguluhang ito upang hindi magsambulak ang ating lipunan at malugmok ang buong bayan
the armed forces can declare that Marcos is no longer the commander-in-chief. Therefore, wala na siya magawa. Yan pong pinakamabilis na solusyon dyan, mga kababayan. Sapagkat po as long as Marcos is there in power, no matter how many times palitan nila ang personalidad na nakaupo sa Speaker of the House, no matter how many times magbuo siya ng independent investigation at pati na sa Senado kung ano-anong mga investigasyon, kung walang katuturan ang tunay na hustisya at katarungan upang mabawi ang mga kayamanang dinambong sa kaban ng bayan at mapatigil ang sistematikong pagnanakaw at pangungulimbat sa kaban ng bayan na pinamunuan ng gobyerno ni Marcos, there will be no justice for the people.